Hi guys! For today's video is magluluto tayo ng salmon belly na sinigang. Tapos yan, nag-squeeze ako ng kalamansi. Na-squeeze ko na yung iba, tapos nagdagdag pa ako ng kalamansi kasi nga hindi sapat. Nagdagdag pa ako ng 3. Tsaka piniga ko para madagdagan yung una kong piga. So yan, wala kasi akong anong tawag ito. Tapos, naglagay ako ng tuyo, 2 tablespoon. Hindi yan para sa sinigang, para yan sa salmon belly with calamansi at saka soy sauce. Tapos, i-fry ko. So, ito na yung salmon belly na nabili namin sa palengke nung Miyerkules. 2 1/2 yan. So, hinati ko yung isa para sa sinigang at so yung isa is para sa deep fried na lagyan ng suka at tuyo at saka kalamansi. Hinati ko lang para may pangsigang ako kasi gusto ng asawa ko may sabaw. Matagal-tagal na din siyang hindi nakakain ng may sabaw. Puro lang siya, puro fry, puro dry food, ganun. Mahilig pa naman yung asawa ko sa sabaw. Tapos yan, minarinate ko na yung salmon belly na nilagyan ko ng soy sauce at calamansi. Tansa lang yung guys, yung pagmimix ko. Tapos tinikman ko lang kung sapat na ba yung calamansi, sapat na ba yung soy sauce para hindi siya maalat. Tapos minarinate ko lang siya ng mga kalahating oras or 1 oras kasi nga nag-prepare ako for sinigang. So habang nagmarinate ako sa salmon na ipiprito ko, nag-prepare ako para sa sinigang. Tapos nag-slice ako ng sibuyas, kalahating sibuyas lang kasi konti lang naman lulutuin ko. For 2 serve lang. Tapos nag-prepare ako ng kamatis, pero ang nilagay ko dyan ang ginamit ko na sinigang is yung sinigang mix na sa Sampalo kasi wala namang ibang mabilhan dito kundi yung mga mix lang ng mga sinigang kasi wala akong okay lang sana kung may inap ako na kalamansi. So yan, tapos na akong nag-slice. Tapos so ito, mag-start na akong mag-boil ng water. Tapos nilagyan ko na siya ng sibuyas, kamatis at saka kamatis pa kasi iba-boil ko muna bago ko ilagay yung mga ingredients na iba. Tapos ito yung muna, i-tour ko muna kayo sa small kitchen namin na bago kasi lumipat kami ng bahay guys. So ito na yung lababo namin ngayon. So medyo na siya, medyo malaki na siya kaysa dati. Yes. Sobrang simple lang, wala masyadong gamit kasi ayaw namin ng maraming kasi sobrang makalat. At saka paglilipat na kami, hindi na namin madala sa probinsya kasi nga sobrang mahal ng mga baggage allowance. Tapos yan, ninantay ko lang siya na kumulo tapos tinakipan ko para madaling kumulo. Tapos ito yung gawin kong sinigang na salmon belly. Yan. Tapos sobrang sarap niya, sobrang anong tawag dito, mataba, as in ang sarap kasi yung tiyan niya yan, tiyan ng salmon. Tapos nilagyan ko siya ng spring onion at saka green na sili 2 para may anghang. Kasi anghang ng asawa ko, charot lang. At saka yan, gustong-gusto ko tong salmon belly talaga, as in super yummy. Tapos ito naman yung marinate ko. Tapos pagkatapos kong luto tong sigang, ito naman yung i-fry ko. Paborito kasi ito ng asawa ko, yung salmon belly na babaonin niya kasi soft yung tiyan niya tapos mataba. Yan. At saka hindi naman siya as in unhealthy, mas healthy nga tong tiyan ng salmon kasi nakakatulong siya sa skin mo daw, o maganda daw siya. So yan. Tapos yan, nilagay ko na yung isda kasi boil na yung water na pinakulo ko. Tapos, nauna kasi ako umuwi kaya may time akong magluto kasi minsan kasi late na yung asawa ko umuwi. Kadalasan talaga. Tapos, wala siyang ulam pag kinabukasan. So, yung madalas nagluluto yung anak ko. Ngayon kasi maaga ako nakauwi kaya may time ako magluto. Tapos yan, nilagyan ko siya ng patis. Iyan kasi ang asawa ko usually pag andito siya sa bahay talagang busog kami pamilya niya kasi siya lagi nagluluto para sa amin. So yun na yung sinigang ko. Tapos nilagyan ko siya ng dahon-dahon para may
may green naman something. So, dahil luto na yung sinigang natin, magpa-fry naman tayo ng salmon belly. Hindi ko na na-videohan ng close-up kasi nga wala akong tripod. So, yung talagang pinatayo ko lang yung cellphone sa harap ko. Tapos, hindi ko siya pwedeng ma-move kasi nga mahuhulog. So, yan. Nilagay ko lang siya. Tapos, ipa-fry ko. Saglit lang yan. Mga 4 minutes each side. Kasi ayaw ko yung ma-overcook yung salmon. Kasi nga maging hard na siya. Maging matigas yung yung skin niya. Tapos, parang iba na yung texture niya. So, hindi ko siya in-overcook. Tapos yan, yung look ng salmon na pinrito ko yan.